kalapaw ni Apo ay talagang hindi namin inaasahan na blessing. Dahil ito ay nakuha namin nung panahon ng pandemya. Nung panahon na yon, talagang hindi namin inaasahan na magkakaroon nito kasi nung nag-feeding, yung misis ko, nagbigay sila ng ayuda doon sa area na yan. Parang nagbiro lang ako doon sa isang kasama nila na sana magkaroon ako ng kubo na doon sa Bandaron. Pero tinuro ko yung area na yan. Sabi ko, pero sana doon. Kasi parang ang ganda ng hangin. Talagang makikita mo yung paggalaw ng mga damo. So doon, maliban doon, hindi ko rin ina-expect na magiging overlooking pala yun. So yung misis ko nagtanong doon sa ka-brother namin doon kung may kakilala siyang nagbebenta o ano. So kagad naman niya sinabing, oo, mayroon akong kilala, sabi niya. Pero nung nakausap namin yung sinasabi niya, meron palang isang tao na naunang kausap niya. So ang ginawa, ang sabi niya, kausapin ko muna, antayin ko lang yung kausap ko kung matutuloy o hindi. Sabi niya ganon. Pero hindi namin inaasahan na hindi kasi parang wala na, binayaan na namin, hindi namin iisip. Paglipas ng isang araw, tumawag sa amin na hindi nga daw siya nasipot nung kausap niya. So nangyari ngayon, di kami na ang nagkasundo na kumuha nung area na yan. So nung pagtagal-tagal, maayos na lahat, talagang diniretso na namin napagawan ng kubo bilang pahingahan. Kasi yung panahon na yan, talaga nga naman yung stress, yung depressions, yung anxiety, yung talagang grabe yung hirap ng kalooban. Maliban doon, talagang nung panahon na yon, dumagdag pa talaga yung mga isipin ng panahon na yan kasi parang mag-give up na ako noon eh. Parang ayaw ko nang pumasok, ayaw ko na talagang kumilos, kumbaga parang bigat na ako sa aking mga stress na nangyari. So nung nakuha namin talaga to, ang laking bagay para sa akin, para sa amin, kasi doon ko na ibuhos, doon ako nagmumuni-muni, kumbaga talagang dito ako talaga masasabi kong gumaling. Maaring ito yung paraan ng Panginoon para hilumin kung ano yung nararamdaman ko, yung kalooban ko, yung parang alam niya talaga na kung kailan kanya bibigyan o kailan kanya matutulungan. Talagang ibibigay niya yung oras na yun. Talagang doon ako lalong napaghabag yung loob ko kasi isipin mo, hindi mo expect yung ganyang pangyayari tapos bigla kang magkakaroon na talagang wala kang iisipin mo, wala nang pag-asa, wala nang gano'n. So titiisin mo na lang kung nang meron. Pero nung naibigay sa amin to, talagang grabe yung saya, grabe yung basta hindi mo maipaliwanag yung mo, talagang parang pakiramdam mo napakalapit mo sa Panginoon, hindi kanya pinabayaan. Kasi talagang hindi ko talaga hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag na kapag sinasabi ng iba, pag sinasabi ko to, para bang ngingiti lang sila, okay, it's alright, parang ganun lang. Pero sa akin, ang laking bagay. Dito talaga ako naghilom kahit papano. So yun, so sa misis ko na talagang sumuporta sa akin dito, na talagang inalalayan niya kung hindi ako iniwan kahit kailan nung panahon na talagang stress ako, sobrang talagang babagsak na sa depression. Talagang walang makakaintindi talaga sa iyo kundi ang pamilya mo, ang misis mo, basta lahat sila
maging kaibigan mo minsan talagang o sino pa, kahit sino pa na hindi ka maintindihan. Kala nila normal ka dahil nakikita ka nilang ngumingiti, nakikita ka nila nakikipag-usap, pero hindi nila alam yung bigat ng nararamdaman mo. Kaya maraming salamat talaga at nagkaroon nito. Dito napawi yung lahat ng bigat ng nararamdaman ko. Dito ako maakyat, pagka-day off ko noon, nagpapahinga, nagmumuni-muni. So iniisip ko lahat yung mga nakaraan na panahon na nabibigatan ka. So dito binubuhos ko lahat, dito magdadasal, dito kami nagkwekwentuhan ng misis ko. So gumaan lahat. So maraming salamat sa misis ko, sa pamilya ko, at sa Panginoon syempre. Talagang laking pasalamat ko nito. Nagawan pa nga ito ni Julius ng miniature, so lalong naging alaala sa akin ito. Talagang napakabait ng Panginoon. Kaya labis talaga ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi dito talagang ipinakita niya na sa panahon ng kagipitan, hindi kanya talaga pababayaan.